umaga po. Di na kayo nabalaho. Nakikita mo na nga eh. Nagtatanong ka pa. Ignorante. Dado, Tatanong ko eh. kayo na sana ang bahala magpapamansin sa akin si Ferdinand ko. Marapan. Oscar Marapan po. At wala po kayong dapat na alalahanin, Miss Calderon. Paano mo nalaman ang pangalan? Meron po ba namang hindi makakakilala sa kaisa-isang anak ni Don Ambrosio, Doña Consuelo? Siya nga pala. Siya ang aking pinsang si Delia na taga Maynila. Mabuti po naman. Oscar Marapan. Kayo ba isang guro? Kung ganyan eh, kayo marahil ang maestro ni Arturo sa paaralang bayan. Yung po bang anak ni Mambano? Oo nga po. Pagpaumanhisalan ninyo ang aking pagpupisa. Alam ninyo eh, madalas kayo balita sa akin ni Arturo eh. Kung maganda po naman ang balita eh, maaaring totoo. Ngunit kung masama naman, maaaring hindi. Ano yan? Hindi kaya mabuting bumba muna tayo para makakapagod niya? Aba eh, huwag na, baka pa kayo maputikan. Hayaan nyo't susubukan kong ito na. Aba eh, baka ikaw naman ang maputikan. Kagayan na rin, tuturing sa pantikan. Oh, pandarin mo! Ito sa iha. Consuelo. Ambrosio! Ano hindi malaman ng sumunod gano'n eh? Salubog na tayo. Gusto ka namin bigyan ng sorpresa? Okay, biyahe. Biyahe. Muy bien. Nakapagano sa tayo. Hindi po nga eh. Ito. Maganda na pagkain ng Consuelo. Dito. Ito si Delia. Nalimutan mo na ba? Sige. Yan. Sige ha. Ay, dala-dala. Maganda ang ating pamangkin. Arturo, kumusta? Mabuti po. Mahigahan pagdating si Marita. Salamat. Kumusta ang tatay mo? Wala po. Wala? Ah, siguro nagpunta sa bukid at nagbisita, no? Wala na po siya dito. Bakit ka pa? Hindi na ba si Mambano ang katiwala natin ngayon? Hindi na. Si Victor na. Sino Victor? Yung dating puno ng ating mga tanod? Yung mestizo? Yun na nga. Pero bakit? Ano nangyari kay Mambano? Dahil sa... Pinatay po ni Mang Victor. Yung po ang katotohanan. Arturo! Papa, pabayaan mo nga siya magsalita. Ano yung sinasabi mo, Arturo? Nakita po ni Tatang silang Mang Victor nagnanakaw sa bodega. Ganyan nag-away sila. At nataga ni Tatang si Mang Victor sa kamay. At ang ginawa ng Victor ay pinatay si Tatang. Upang mapagtakpan ang ginawa nila. Magtigil ka! Tiroso! Alam ninyo, ganito ang tunay na nangyari. Yan pala si Manong. May lihim na galit sa akin. Isang gabi, siya ay naglasing. At inabangan ako sa tapat ng bodega. Mabuti na lamang at natiktikan siya ni Victor. At siya ay nadangan. Ang ginawa ni Manong, tinaga niya si Victor. Tinamaan sa kamay. Naturalmente, upang ipagtanggol ang sarili, pinalis siya ni Victor. Yesus la pura verdad. Huwag po kayo maniwala, senyorita. Yung po'y gawa-gawa lamang ni Mang Victor. Kaya natin, ilang beses ko ba sasabihin sa'yo na huwag mo nang uulitin ang mga kabalbalan niyan? Pagtandaan mo, pag muli ko pang narinig ang mga palalayasin kita dito! Sige! Alam, tulong sa kusina! De Hallelujah! Pero Papa, hindi ako makapaniwalang magagawa ni Mambano. Siya'y mabuti at mabait na tao. Manatay ang Victor na yan.
Nakakamali kayo. Si Victor ay tapat sa atin. Sa katunayan ay kinakailangan niyang gumamit ng guwantes habang panahon upang matakpan ang kapisalan ng kanyang kamay. At alam niyo sabi, na ang guwantes na yon ay buong karangalan niyang isusuot habang siya nabubuhay. Sapagat yun daw ang tanda ng kanyang katapatan sa atin. At gusto, sumbuin hombre. Dito, Victor! Ano po siya, Silmo? Magaling. Magno! Ang lati ko! Bitiwan niyo ako! Ano na ba ako pala? Ito na laki! ¿Qué pasa? Anong kagulo ito? ¿Qué pasa, Victor? Ano nangyayari dito? Siya po, Sen Salvo. Kung walang po. Victor! Arturo! Pero, Patro, ang taong ito ay kinakailangan supilin upang masugpo ang kanilang paglaban sa iyong kapangyarihan. Huwag kayong maniwala sa kanya, Don Ambrosio. Kami hindi nakakasama sa inyo. Ang tinututo namin ay ang kanyang pamayaran. Ang turing sa amin ay parang alipin. Tapos, noong nabubuhay si Pampano, kailanman, ang konting nagiging hati namin, nagiging ani dito sa asyenda, ay di niya kinukulan ng porsyento. Kaya tulad ng ginagawa mo sa amin ngayon. Dumating na pala si Senyorita Lilian. Oh, kanina. Ito ang hayop niya sa pinagtatagoy. Ngayon marahil nakita mo naman pumasok dito na walang pahintulot. Kilala ko po ang taong niya. Senyorita. Siya po si Marata. Isang guro dito sa bayan. Napalita sa pagiging pakialamero. Papa, siya ang taong sinasabi ko sa'yo kumunong sa pagtulak ng ating kotse. Kay guro siya kung sino pa man. Wala siyang karapatang pumasok dito. Ba't subalit, nang ako'y takbo ni Arturo sa eskwelahan at sinabi, meron kayong pinahirapang isang kasama. Ay inangking ko ng karapatan ko ang pumasok dito. Sapagkat itinuturing ko tungkulin ko ang ipagtanggol ang kapihan ng isang taong inaari ninyo tulad sa isang hayop. At siya'y baling hayop! Matapos na mabigyan ko na ikabubuhay, siya pa ngayon na namumuno sa aking mga kasama kung magkakasanlangan sa akin! Hindi po totoo yan. Yung po'y gawa-gawa lamang naman, Victor. Pagkat nalalaman niya na si Anselmo ay kabilang sa mga taong nakakaalam na pinatay niya si Tatang. Kung tigil ka! Kasi kanina lamang sinabi ko siyang huwag mo nang pagsasabi mga ko. Ngayon, inuulog mo na naman! At di ka pa naman dala sa may sumiyan! Hala! Lumayas ka! Hindi na kasi kailangan dito! Papa, kawawa naman si Arthur. Dito na siya isinilang at parang kabilang na siya sa ating pamilya. Kaya, Lumayas ka! Miss Calderon, huwag po kayong mag-alala. Si Arturo ay hindi ko po babayaan. Siya ay aking kukupin na ituturing kong parang tunay na pinag. Lilian! maraming salamat. ng aking pusong nagmahal. Ikaw ang laging gabi at araw. Aking diyan. Sana'y lingayin ako'y ibigin ng malunasan ang damdamin.
pa alam ang karugtong eh. Bakit hindi mo patapusin? Sapagkat hindi ko pa alam ang kahinat na ng aking pamilya. At ang tanging makapagtatapos nito ay ang babaeng aking pinag-uukulan ng awiting niya. Manalig ka. Manalig ka, sinta. Puso ko'y sa'yo lang. Puso ko'y sa'yo Rian! Saan ka nagaling? Wala. Namasyal. Namasyal? O nakipagtakbo ka na naman at may gutom na si Oscar Marapat. Oscar Marapat. Siya ay hindi sapagkat siya ay isang Maginoo. At kung siya may maralit ay hindi siya patay gutom. Basta! Dapat mong malaman na ang pangalan tinataglay mo ay siyang pinakamaharlika sa lalawigan nito. Hindi ka na nahihiyang makipag-usap sa isang hampas lupang katulad niya! Bakit, Papa? Dahil basta tayo naging mayaman at siya'y mahirap, ay may karapatan na tayong yurakan ang kanyang pagkatao gayong wala naman siyang ginagawang masama sa atin? Escúchame! Basta't simula ngayon, ayoko mabalitaan o makita na nakikipag-usap ka sa hayop na yun. Sapagat niya hindi siya karapat-dapat magbitbit ng iyong tsinelas. Entiendes? Bilan! Siya ay isang gurong ginagalang at pinagkakapuri ng mga taga rito. Bilan! At para sa akin, ay sapat nang siya'y maging karapat-dapat sa pagtitiwala ng mga taong bayan upang siya'y maging karapat-dapat sa aking pagpapahalaga. Hindi maaari! Basta't ang utos kong sundin mo, ayoko makipag... Papa, masama ang katawan ko, TV ko na magpahinga. Pero hindi ba? Bilan! Bilan! Nasa enfade mo. Pero... Hay solusyon para eso. Gumagawa niyo ng paraan na malis sa pagkaguro ang Marapat na yan. Ay tiyak na mawalan na siya ng halaga sa mata ni Senyorita Lilia. At maaaring ang maestro na rin yan ang mahihiyang makipagkita sa kanya. No cree usted. Senyorita! Mga... Anong klase kayo mga gwadya? Mga palamulin! Dami-dami ninyo isa man lamang sa inyo ay walang nakakita sa pagalit ninyo, senyorita! Mga tanga! Ba, opo, nakita ko po sila. Hindi po ba't nung magkamalay ako eh, ako pa nagbigay ng alarma? Oo, nakita mo. Pero tingnan mo nangyari sa'yo. Perfect! Ako po! Ay, nandiyan na, Victor! O ano? Anong nangyari sa lakad nyo? Kung saan sana namin sila hinanap. Ngunit hindi namin sila matagpuan. Nagpunta kami sa munisipyo. Sa punduhan ng mga sasakyan. Sa bahay ng mga kaibigan ng Marapat na yan. Maging sa bahay ng mga kaibigan ng Senyorita Lilia.
At maging sa simbahan. Ngunit wala po raw nakakita sa kanya. Maliban po lamang marahil kay Padre Damaso. Sapagkat una bes niyang hindi tinugo na aming pag-uusisa. Ano't bumalik pa kayo? Bakit kayo hindi? At huwag kayong babalik hanggat hindi natatakpan si Lilian. At lalo-lalo ng lalaki yan. Kailangan pagbayaran niya ang ginawa niyang ito. Oras na matagpuan namin sila. Ang marapat na yan. Ay paupayan ninyo sa akin. Tara. Senyorito, may sinabi po sa akin mga bata eh. Hindi umano yan daw bestong yan. Hindi kubo sa kanyang bukid. Alam ko po yun. Bakit mo po sa kanyang tatago? Malayo ba yan? Hindi po gano. Total magmamadaling araw na. Kung tayo pilalakad na ngayon, kataon nag-uumaga na rin na tayo. Kaya na. Huwag kang mag-alala. Nakapamahal kita. Huwag siya, lalakad na. Sana'y lingapin, ako'y ibigin ng malunasan ang damdamin.
na kailangan. Huwag mong piliting gawin ko yan, Papa. Kailangan patunayan mo sa hukuman ang aking hablal lang. Sumama sa kanya sapagkat siya aking minamahal. Wala akong pakialam sa katotohanan. Kailangan mabilanggo, maestro yan. Bakit niyan lamang ang lunas upang mahugasan sa mata ng taong ginawa ninyong pagsakaran? Papa, kahit na anong hilingin mo gagawin ko, huwag lamang yan. Yan ang tanging hinihiling ko. Ang itiin mo, marapat niya sa hukuman. Hindi ko magagawa yan, Papa. Nais mo, hilalayuan ko na siya. Ako ba yung tititikis? Hindi, Papa. Kung nais ko pa, hindi na ako makikipagkita sa kanya. Gusto mo makalimot ako sa sarili ng aking anak? Hindi, Papa. Hindi. Gusto mo ba isalagtakwin? Kahit na anong gawin mo sa akin. Kahit na ako'y patayin mo. Kailanman na hindi ko marinig si Oscar sa harap ng hukuman sapagkat siya aking minamahal. Pinakamamahal ko siya. Pinakamamahal ko siya. Pinakamamahal ko siya. Inuwi ko na siya at sabi ko yung para ako tatawag ng doktor. Kala ko ito para sabihin tayo. O siya, nakit na ako. Gagawa nito, ha? Tinatawag ko na lamang siyang ganyan. Pinasok tayo ng masasamang loob. Kinuha ang pera, pinatila natin ang lupa. At saka pinatay si Inang. Inang.
Kuya, sasama ako sa'yo. Hindi maaari. Sapagkat ako isang takas na pinaghahanap ng batas. At hindi pa ako maaaring sumuko hanggat hindi ko natatakbuhan ang taong may kagagawa nito, Ina. Hindi ko hinangad na ako'y magkaganito. Subalit ito na yata ang guhit ng aking palad. Kaya't kung kinakailangan ay ako'y magpapakasama-sama na. May paghiganti ko lamang ang ating kaabiyang ito. At simula sa paghihiwalay natin ito. Sa harapan ng puntod ni Inang, tayo'y tatahak sa magkatalikurang landas upang tayo'y makatiyak ng tagumpay. Ako'y magpapakasama-sama. At ikaw naman ay magpakabuti. Ako'y nananalig na sa ganyang paraan. Ay hindi tayo maaaring kapwa na mabigo. At tandaan mo ang pinagbiling ko sa'yo. Puntahan mo si Anselmo at sabihin mong ipagbili na yung konting ari-arian nating natitira dyan sa kabilang ibayo upang siya mong magamit sa iyong pag-aaral. At alang-alang sa gunita ni Inang magpakubuti ka sana. Kuya! Kuya, huwag ka lang umalis. Kailangan mahuli siya ng boy. Balik na siya. At hintayin ng aking bigat bago siya sure. Maintindihan niyo? Mare, ayaw ka rito! Sasama ako sa'yo, kuya! Sasama ako! Kuya, sasama ako! Sabing ko si Mare! Kahit ano sabihin mo, sasama ako, kuya! Sasama ako! Parang dangal. Tama na, Ambrosio. Mabuti pa si Victor. Na siya lamang naglilingkod dito sa asyenda. Pinakilala niya ang pagmamalasakit sa ating rekan sa pamamagitan ng pagtatapat niya ng iyong kalagayan. Samantalang ikaw, nakaisa-isang anak ko, ay nakasawalang kibo. Para bang hinihintay mo na lamang ang araw na pagtawanan tayo ng lahat. Kaya humanda ka. Lalong madaling panahon ni pakakasal kayo ni Victor. Pero Papa, hindi ako maaaring pakasal sa kanya. Siya aking kinamumuhian at hindi ko siya iniibig. Pag-ibig! Sa mga sandaling ito ay walang halagang pag-ibig. Kung hindi ka ating kahiyan, na ngayon ay handang pagtakpan ni Victor. Papa, huwag sana kayong padadala sa kanyang pagkukunwari. Sapagkat ang ginawa niyang pangunguna sa akin yung pagtatapat sa inyo ng tungkol sa aking kalagayan ay maliwanag na siya nagmamapulit lamang. Kanyang paghahandog na ikaw pagkasalan sa kabila ng kalagayan upang tubusin ang ating kahiyan ay isang pagpapakasakit. Hindi ninyo ako nais. Basta! Yan ang aking pasya. Bibigyan ko kayo ng malaking boda upang masaksihan ang lahat ng inyong kasal. Después, maglulunod de miel kayo sa ibang bansa. At hindi kayo babalik hanggat hindi mo naisisilang ang sanggol niyan. Sa gayon ay wala makapagsasabi ng batang yan ay hindi nyo anak ni Victor. Hello. Vámonos.
patron. Anong patron? Simula ngayon, ay pag-aralan mo nang tawagin ako ng papa. Sapagkat sa lalong madaling panahon, ay tatagda ko ang kasal ninyo ni Lilia. ¿Qué pasa? ¿Qué? Ang karangalan po ay hindi ko malilimot kailanman. Papa, Muy bien, hijo. At gayon din naman si Consuelo. Pag-aralan mo na rin siyang tawagin ng mama. Papa, Muchísimas gracias, mamá. Ah, Consuelo, ayúdame. Vamos a hacer la lista de los invitados. Bueno, hijo. Arihin mo na sariling tahanan ito. Paeng, oras na makasal kami. Ay matutupad ng pangako ko sa'yo. Sa sandaling ako maging may-ari ng Hacienda Calderon, ay gagawin kitang katiwala. Sinapo. Oo. Bakit? Nakalimutan mo na pa nung gabing tagayin ako ni Panong. Nung tayo nahuli niyang nagnanakaw, At napilitan natin siyang patay. Hindi ba pinangako ko niya sa'yo? ang dinig mo, Magno. Magno, dinig mo? Ako raw magiging katiwala nito kasi Senyorito, hindi po ba kahit na kayo makasal si Senyorita Lilian, ay si Don Ambrosio pa rin nakikilalaning Panginoon dito? Habang siya'y nabubuhay? Oo. Habang siya'y nabubuhay. Torpe. Ngunit sa sandaling makasal kami ni Lilian, sa palagay ko'y napakadali ng gawa ng paraan upang ang aking mahal na biyanan ay maagang pumanaw, hindi ba? Kaya, uminom na. At po kami? Oo. Sinabi na. Sa lalong tagumpay ng ating mga pala. Sa bagong magiging may-ari ng Hacienda Calderon. Ako? Sa aking magandang magiging esposa. Si Lilia. Nakakakilabot pala ang mukha nito. Kilabot? Alam mo, Marapat, hindi bagay pangalan mo dito sa bundok eh. Ang nababagay si pangalan ay Kilabot. Ikaw masusunod. Kung gayon, mga kasama, pakinig kayo lahat. Ngayon ay binibinyagan ko si Marapat sa ngalang Kilabot. Lalabang ba? Ha? Sige, lumabang ka! Wala kang utang na loob. Patapos na ikaw iligtas ko sa isang tiyak na kamatayan, ganyan pa igaganti mo sa akin. Alala mo, utang ko sa iyo nga. Ngunit, yan ay hindi sapat upang ako yung paglaruan. Ang tanging dahilan na ako'y umanib sa iyo ay upang ako'y magkaroon ng mga kasamahan na aking makakatulog pagdating ng araw ng aking pag-iigati. Kasamahan? Oo, bakit hindi? Ngunit patunayan mo muna sa akin na ikaw ay isang lalaking karapat-dapat na maging isa sa aking mga kanang kamay. Oo, patuloy tayo.
kailangan ninyo? Nakita namin ito nagtatawag sila ng tama eh. Ako tatakot. Paano ba ito? Pero hindi yan. Utang yan o! Kunin ninyo ang lahat ng kailangan o gamahan ka na! Wag! Wag! Awa ka sa akin! Tira mo siya! Bitiwan sa amin! Bitiwan mo. Iwan mo ko! Kailan pa kita binigyan ng karapatan pag himasukan ang aking kapangyarihan? Maaaring dito, tinatanggap kong ikaw makapangyarihan. Subalit yan ay hindi nakangulugan mo. Sinusuko ko sa'yo ang aking karapatang punahin ang iyong mga gawain hindi mga tao. Katulad ng pang-aaping ginagawa mo sa mga taong ating nilolooban. Matapos na mo, nakuha mo yung gusto. Pinapatay mo pa. Sakala mo ba ako lamang ang tutututol sa mga gawain mo yan? Matapang ka na. Itay! Ngayon malamang kung tunay man damdamin. Kaya nakakala para mo kung tayo magkataos. Binibigyan kita ng pagkakataon. Magtanggol lang yung sarili. Sa isang laban ng lalaki sa lalaki. Mga bata, huwag kayo magkakalam. Ito ba kayo magkaaway? Huwag ka magkalam! Dito ay isang dapat ang muna. Pero, makiling ay masikip na para sa mga dalawa. Ay iniligtas mo ang buhay ko. Kaya ngayon naman ay binabalik ko sa iyo ang buhay mo. Amanas na tayo. Pare ka ng palis. At isama mo ang sino mong ibig na sumama sa iyo. At ang sino ba sa inyo na ibig sumubok sa akin pagkalalaki ay magsalita na. At handa ako.
Hinayaan mo sandali. Sandali itong hindi mo papatay sa akin. Ito ang tandaan mo. Sa sandaling tumuntok ka sa buhok na ito ng makinig, ay nangangahulugan ng iyong pagkaw. Papatay kita. Nita, teka na. May wala ako dito. Senyor Moita, nasisya kayo senyora. Talaga nasisya. Lilian, pinagmamasdan kita samantalang sumasayaw ka. At sa aking paningin ay lalo kang gumanda. At alam mo, Salamat. nais mo bang ikuha kita ng mainom? Nais mo bang ikuha kita ng mainom? Huwag na, baka mapagod ka pa. Hindi naman. Kung sa permiso. Nakilala mo na ba Argel? Ano mo Argel? Si Gloria. Ito pa naman. Ikaw lang, pulbos lang yun. Kayo naman parang palagi nawawala ang punyo. Hindi na ho balik. Nakita na ho namin. Talagang maganda eh. Ay, talaga maganda ang puko. Siga. Senyorita, meron po tayo sa mga. Bandagan mo, señorita. Buenas noches. Ikaw si Arturo, hindi ba? Hindi ba? Opo, señorita. Arturo, anak ni Bano? Mabutit na kapalito ka. Gusto mong minom? Huwag na. Eh, ang katotohanan eh, hindi ko pa nalalaman na meron pa akong kasayahan dito ngayong gabi. Pagkatangip na rito, ay atas ang aking tungkulin. Kaya, magkapal na po muna. At bukas na magbabalik. Bakit naman ang dali mo? Hindi, Mare. Kailangan magdiwang ka. Ba't ang gabing ito ipasalubong ko kay Lilia? Kalimutan na natin ang nakaraan. Magbuhat sa gabing ito ay magpanibagong simula tayo. Mare ba? Mama? Tingnan niyo ako. Bagay ba? Nagbihis ka na naman. Hindi ba, Aling Ma'am? Dami namang bibig sa aking damit ng lola eh. Saan naman susuot yung mga yan? Di ba, lola? Natural. At bagay na bagay sa'yo yan. Oo nga. Kaya aga-aga pa. Pangalawang bihis mo na yan. Ano mo naman? Dami-dami tao pinagaga. Siya nga pala, Arturo. Siya ang aking anak na si Gloria. Anak? Kaya gagawin ka makilala. Salamat. Siya nga pala. Ito ang aking sarento. At sila naman sina Don Ambrosio, si Gloria, si Señorita Lilia, at si Alindelia. Arturo, Magandang umaga po. ikaw na sana ang bahala magpapasensya dahil na hindi nga ako masyado sa pagtulog eh. Napagod ako kasing masyado kagabi eh. Ano ba yung mahalagang bagay na pakay mo sa akin? Eh si Gloria, ayaw mo bang tulungan ng Tedelia mo maghanda ng milindar para kay Arturo? Oo, dyan ka muna Arturo. Maupo tayo. Sa paano pa at saan ko po kaya maaaring makita at makausap si Kuya Oscar.
Kung malalaman ko kung sagat sa tanong mo yan, ay nakahanda akong itutulig kahit na ang aking buhay. Sapagkat alam ng Diyos, nabuhat nang kami huling magkita sa hukbonan, ay wala na akong ginawa kundi dumalangin na oras ko. Na sana'y itulos mo kami ni Oscar ay huling magkita at magkausap. Sayang. Asang-asa pa naman ako. Na kung meron makakatulong sa upang magkita kami ng aking kuya Oscar. Kaya walang iba pang di kayo. Ang paghahangad mo bang siya'y makita ay bilang isang kapatid o bilang isang kawan? Pareho. Bilang isang kawan. Kaya ko natasang bumuli sa kanya. Sa buhay o sa patay. Ngunit bilang isang kapatid naman, ay wala akong tanging pangalan. Kundi, ang siya'y himugin sumuko. Sapagkat yan ang tanging na kaligtasan. Ano yung sabihin nito? Mas kailangan. Paraman. Oo. At na pa rito upang maningil. Ikaw ang ikagagawan lahat ng aking pagkakaganito. At ang pinapataw kong kabayan ay ang iyong buhay. Ang babae nito. Ay! Iwan! Iwan mo ako! Iwan mo mo! Ano ko sa pagkutsungan? At kailangan mo isang tigaling! Walang hiya! Hayop sinungat! Hindi ikaw si Oscar Mara. Bakit mo nalaman kasi? Ako'y ina ng kanyang anak. Paano ako maaari magkamali? Ha? Ako ba lang hindi naniniwala? Papanasik! Sa tabi ng dyan! Ayo, nakulit sila! Yan tatlong babae yan! Dali sa kuta! Pati yung mistis mo!
marapat ang intento. Ang dating maestrong inyong inabi at pinahirapan, siya wala na. At yan ang dahilan kung bakit ko kayo dinala rito. Upang panagutin sa lahat ng mga ginawa niya sa kanya. Minahal ka. Huwag mong ilagay ang batas sa iyong mga kamay. Sino mas sa amin ang inakala mo nagkasala sa iyo? Bakit di mo kaya hukuman ang humatol? Bakit? Hindi mo ba nalalaman na kayo ngayon ay nasa loob na ng hukuman? Oo. Ang munting parasukat na ito ay inukit dito sa gitna ng kabundukan ay isang hukuman. Hukuman ni Kalab. At dito, ako ang magsasakdal. At ako rin ang hahatol. Sa inyong dalawa, sakdal ko ay pagmamalabis at pagmamalabis. At dahil dyan, ay hinahatulan ko kayo ng kamatayan. Ikaw pahingang mauna. Dahil dito, ako rin ang berdugo. Kaya't pamili ka. Anong uri ng kamatayan mo? Sa bala? O sa patalim? Maawa ka sa akin, marapat. Sandali lamang. Ipangako mo lamang sa akin. Bubuhayin mo ako. Ay sasabihin ko sa iyo. Kung sino pumatay sa iyong ina. Sino? Mangako ka muna. Hanggang ako. Sino? Oo. Siya. Huwag kayo magkailang! Siya ay mayroong pagkakautan na ako lamang dapat maningil! Ayun niya kami! Sa'yo, ang sakdal ko ay panlilinlang, pagtataksil at pagdadalawang mukha. Ikaw ay isang babaeng... Magtigil ka! Huwag mong alpustayin ang aking ina! Kriminal! Mamamatay tao! Gloria, hindi ka nararapat magsalita sa kanya. Huwag ka matakot sa kanya, Mama. Hindi sa akin natatakot. Dapat niyang malaman na hindi lahat ng tao natatakot sa kanyang pagkahalimaw. Oo, isa kang halimaw! Malaki ka. Ang ginagawa mo ay paglapas tangan sa isang tao, higit kanino man ay dapat mong ikala. At bakit siya tagaang isang kriminal? Gloria. Delia. Bayaan mo nang malaman ng katotohanan. Kapagkat Gloria, ang taong yan na tinawag mong halimaw at mamamatay tao ay walang iba kundi ang iyong ama. Pero hindi ba sinabi niyo ipatay na aking ama? Nilihim namin sa iyo ng bakit. Sapagkat noong panahong lagi nang tinatanong ng iyong ama, ay napakabata mo pa upang maunawaan ang katotohanan. Oo, Gloria. Yan ang totoo. Oo, Oscar. Si Gloria ay anak mo.
Siya ang pinakamatibay ng katibayan na kailanman ay hindi ka nilinlang o pinagtaksiling bigyan. Kaya ka lamang niya tinalikuran sa harap ng hukuman ay dahil sa paghangad niyang ikaw ay mailigtas sa kamatayan. Sapagkat ang sabi sa amin noon ni si Ambrosio, kapag hindi pinatunayan ni Lilian ang sakdal laban sa iyo, sa oras na ikaw ay lumaya, ikaw ay kanilang ipapapatay. At alang-alang na rin sa pagmamahal niya sa iyo, ay pinili niyang iwan ang karangyaan kanyang kinagisnan kaysa pakasal kay Victor. Si Gloria ay isinilang niya sa kahirapan. Pinalaki sa kahirapan. Itinaguyod hanggang sa makatapos ng pag-aaral sa gitna ng kahirapan. Yan ay matatawag mong panlilinlang, pagtataksil at pagdadalawang mukha. Oo, pagkatabi na lang sa kadalawang laban sa kanya. Ingatan mo yun. Oscar! Ito! Oscar! Ma! Saan ka pupunta? Sa iyong anak. Nasisinang putukan, baka katamaan. Katagal na sabi kong aking hinintay upang kami muli magkita. Hindi na ako makapapayag na kami magkahiwalay pang muli. Mahal kita, Gloria. Ikaw na bahala sa kanya din. Mama! Ano ba? Oscar! Oscar! Anong Oscar ang sinasabi mo? Eh, hindi magiging akin. Ay, lalong hindi magiging iyo! Delikado ating lagay. Sabihan mo mga tao na magkanya-kanya ng takas. At kung sino man ang makakaligtas, magkita-kita sa kuweba ng matuwid. Sige, lang. Ikaw, Anselmo. May iwan ka na rito. At ikaw ay sumuko sapagkat ikaw naman ay hindi pinaghahanap ng batas. At sabihin mo kay Lilian na huwag mag-alala. Sa unang pagkakataon ay gagawa ko ng paraan upang makikita. Sige lang.
Ako ang kailangan nila. Huwag mo na isubo yung sarili. Ako na lang ang harap. Ikaw ay aking biyag. Tungkulin ipagtanggol kita. Tanalaw, kuya. Huwag ka sana makailang. Ito ang pag-uukom ng bayan kay Kilabot. Ano kayo mga tao? Siya ang biyag ng pamahalaan. Ang tanging may karapatan lumitas at tumatog sa kanya. Kaya ang hukuma. Ang sino man lumabag dyan. May lumalabag sa batas. At itutulong namin kaaway ng bayan. Kabilang, kilala namin ang taong ito. At alam namin kung bakit siya pinagtatanggol sa Kilabot. Hindi ba ikaw anak ni Barong? Ano? Ang palayasin kasasya ka. Ang marapat na yan. Ang siyang natampong sa'yo. At yan din ang dahilan kung bakit siya pinagtatanggol mo. Hindi ba? Kung gayon ay maliwanag na lahat. Maliwanag na lahat. Mga kababayan! Pakinggan niyo ako! Marahil ay narinig niyo lahat! Papayagan ba natin ng isang taong katulad nito na nagtatago sa kanyang uniforme ay magtanggol sa isang kilot, sa isang magnanakaw, panggagahasa ng babae? Papayag ba tayo? Hindi! Kung tayo na pahinintay natin! Ilay! Senyora, nahuli na raw po ng kustable sa mga Oscar. Ngunit, masumapotang ka ng mga taong bayan. Gawin daw po sa kustable at ikagawa po sa krus. Dadalhin pa doon sa harap ng simbahan. Kailangan puntahan natin. Pero kung mapakakilatalo sa'yo, matitiis mo bang pabayaan ang sarili mong ama? Tinatanong! Ito ba ang taong ito'y nararapat buhayin o patayin? Alilimot na ba kayo sa inyong sarili? Hindi ba nyo nalalaman na yung ginagawa ay labag sa batas ng tao sa panas ng Diyos? Ang taong ito hindi mga tao at lalong higit na hindi mga Diyos. Kaya hindi nyo sa nararapat paligan. Huwag kayong makialam. Alalahanin ninyo na ang katawan ng tao ay nilalang ng Panginoon Diyos upang maging templo ng kanyang kaluluwa. Ang ginagawa ninyong paglapastangan sa taong ito ay inyong pagsasabi sa kanya sa krus at pagpukul ng mga bato ay naalin tulad siya kay Kristo ng sinilbago at pukulin ang mga Hudyo sa kanyang kalbalyo. Yan ay isang paghamag sa banal na kasaysayan ng ating Panginoon Diyos. Padre! Ang pagsasermon sa pulpito at hindi dito. Ito'y sandali ng pag-uukom ng bayan ng dahil sa taong yan. Dahil siya'y nararapat parusahan. Na may masama o mabuti. Ang tanging Diyos ang nakaalam. At kung siya may nakasala, may hukuman tayo na dapat magparusa sa kanya. Kaya, parangawan nyo na. Ibabali niyo ang taong ito. Hindi bali! Huwag kayong palinlang sa kanya sapagkat ang taong yan ay si Mabalasik. Ang dating tulisan na matagal ang pinaghahanap ng mga alagad ng batas. Na kung kaya lamang naglaho ay nagpatuloy ng pagkarambong at panunulisan na ang ginagamit ng pangalan ay Kilabot. Oscar! Oscar! Elian! Huwag kang lumapit! Lumayo kayo! Kaya lahat ng ipinibintang niya kay Oscar ay siyang may kagagawan. At kung meron man taong dapat isabi sa kanya na walang iba kundi siya. Yan po ang totoo. At taong ito nagpakilala sa amin dyan sa Kilabot ang nanloob sa amin at pumatay sa aking lolo. Hindi! Hindi totoo yan! Huwag kayong patara sa pagpupulit ng kasunungalingan ng mga babae ito! Bago ninyo ako atulan! Ay pakinggan muna ninyo! Ang kayo magtatanong! At tingnan natin kung anong kanilang sasagot! Okay! Ano ang taong ito?
Ano? Bakit hindi ka sumagot? Siya ang aking ama! Oo! Siya ang aking ama! Narinig na ninyo. Paliwanag ng ating nasaksihan. Ipagtataka ba natin kung ang dalawang mag-inang ito ay ipagtanggol ang tulisang ito? Ano ba ating hinihintay? Bakit hindi kayo kumilos? Patayin! Patayin! Pakinggan ninyo ako! Isinusumpa kong lahat ng aming sinabi parang totoo! Ngunit kung sadyang kayo nauuhaw sa dugo ni Oscar Marapat at ayaw ninyong makinig sa katotohanan, ay narito pa ang aking dibdib! Pati kami patayin na rin ninyo! Ano ba yung hinihintay? Mga duwag! Anong hinihintay ninyo? Huwag kayong padala sa luha ng mga babae ito! Bakit hindi kayo magsikilos? Ano? Anong hinihintay ninyo? Hindi mo yan! Hindi mo masabi yan eh! Salin! Sir! Salin mo yan! Tabihan niya! Kabayan! tayo sa Panginoon Diyos na nang dahil sa kanyang kapangyarihan ay hindi niya pinahintulutan na mapahilang ng ating mga kamay ng dugo ng ating kapwa-tao. At hilingin din natin ang kaligtasan ng mga kulang palad na ito. Magsiluho tayong lahat. Ama namin, sa langit ka, sumahin ang ngalan mo, ang sa amin, parihan mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, kaya ng sa langit.